Mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Refidim, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat tayo'y Kanyang bayan, kabilang sa Kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Lahat tayo'y Kanyang bayan, kabilang sa Kanyang kawan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayoy napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin." Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, "Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo.
Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nababahala ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo nilikha, niligay sa mundo, at pinabayaan na lamang. Nabahala na tayo sa ating buhay. Hindi. May plano siya sa atin. Nagmamalasakit siya sa atin, sa bawat isa sa atin. Alam niya ang ating sitwasyon at naghahanap siya ng paraan upang maging maayos ang ating kalagayan. Ang isang katangian ng ating panahon ngayon ay ang sekularismo. Makamundo. Makamundo ang pananaw at pag-uugali ng mga tao. Ang pinapansin lang ng mga tao ngayon ay ang realidad ng mundo, ang mga pangyayari sa mundo. Marami ay walang pakialam at binabaliwala ang espiritual na mga bagay. Hindi na iniisip ang kabilang buhay. Ang mahalaga lang ay ang buhay sa mundong ito. Hindi naman tinatanggihan ng mga tao ang Diyos o ang maka-espiritual na bagay tulad ng kaluluwa, gantimpala o parusa sa kabilang buhay. Hindi naman tinatanggihan ng mga ito, binabaliwala lamang nila. Nabubuhay sila na parang walang Diyos. Nabubuhay sila na parang walang pakialam ang Diyos sa atin at hindi na rin nila pinapansin ang Diyos. Kaya hindi sila nagdarasal. Hindi nila sinasamba ang Diyos. Wala silang panahon para sa Diyos. Pero hindi ganyan ang Diyos. Sa ating unang pagbasa, sinabi ng Diyos na ipaalam ni Moises sa mga tao na alalahanin nila ang ginawa niya sa kanila sa Ehipto, kung paano niya sila inilikas sa pagkaalipin at inalagaan tulad ng pagkupkup ng agila sa kanyang mga inakay. Pinotektahan sila sa mga kaaway at mga panganib kasi may mabuting balak siya sa kanila. Ibig niyang gawin silang espesyal. Gagawin silang isang bayan na nakatalaga sa Kanya. Sila ay magiging bayan ng mga pari na maglilingkod sa Kanya. Ang buhay nila ay magiging pagsamba na kalugod-lugod sa Kanya. Ang plano ng Diyos na maging espesyal tayo sa Kanya ay pinakita din ni Jesus. Nalungkot at nabahala si Jesus na ang mga tao ay lito at lupaypay. Walang direksyon at walang kabuluhan ang kanilang buhay. Pero silang mga tupa na nakakalat, kung saan-saan na lang sila pumupunta kasi parang walang nangangalaga at gumagabay sa kanila. Ganito nga ang kalagayan ng mga tao ngayon. Kanya-kanyang pagsisikap. Pero para sa ano? Basta na lang bang makapagtrabaho at kumita ng pera? Pag may pera, good time na lang ang gagawin. Sasabong, makipag-inuman, bibili ng gadget, sumama sa barkada, magmomoling na lang. Yan na lang ba ang buhay? Yan ba ang kasayahan? Ano nga ba ang tunay na saysay ng buhay? Kailangan ng mga tao na may gagabay sa kanila tungo sa tunay na kahulugan ng buhay. Kaya si Jesus ay nangaral at ang mga taong nakarinig sa Kanya ay namangha sa Kanya. Iba siya sa kanilang mga guro. Malalim ang Kanyang aral at nagbibigay ng kabuluhan sa kanilang buhay. Kaya si Jesus ay pumili ng mga tao at pinadala niya sila. Binigyan niya sila ng kapangyarihan ng mangaral at magbigay ng kagalingan sa mga may karamdaman at palayain ang mga nasa kapangyarihan ng kasamaan. Nababahala ang Diyos sa ating kalagayan. Ibig niyang makita natin ang tunay na patutunguhan ng buhay at tanggalin ang mga sagabal sa buhay na kaaya-aya na gusto niyang ibigay sa atin. Ganun na lang ang kanyang pagkakabahala sa atin na hindi lang niya tayo tinuruan ng wastong daan. Namatay siya upang ilagay tayo sa wastong landas.
Tinubos niya tayo. Binayaran na niya ang ating pagkakamali. Pinunanan niya ang ating pagkukulang. Sinabi ni San Pablo na mahirap ang isang tao ay mamatay para sa kanyang kapwa-tao. Pero kung talagang mabait ang taong iyan, baka mangahas pang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanya. Pero pinakita ni Jesus na talagang espesyal tayo sa kanya, kahit na tayo ay masama pa noon, kaaway pa natin ng Diyos o hindi pa natin siya kilala, namatay na si Jesus para sa atin. Pababayaan pa ba niya tayo ngayon na naituwidan niya tayo sa pamagitan ng kanyang pag-aalay para sa atin? Makasalanan pa nga tayo, namatay na siya para sa atin. Ano pa kaya ngayon na tinubusan niya tayo? Malaki nang itinayaan niya para sa atin. Basta na lang bang pababayaan tayo? Bakit nating iisipin na wala siyang pakialam sa atin? Na hindi siya nababahala sa atin? Mga kapatid, espesyal tayo sa Diyos. Ibig niya na maging banal tayo. Gusto niya na maging kalugod-lugod tayo sa Kanya kasi yan ang ikabubuti natin. Diyan tayo talagang magiging maligaya. Sinulat ni San Agustin, "Ginawa mo kami, O Panginoon, para sa iyo at hindi kami mapapakali. Hindi kami nananabik kung wala kami sa iyo. Hindi kami mananahimik kung wala kami sa iyo." Kaya ang hinahangad ng tao ay hindi mapupuno ng anuman o ng sinuman, kundi ng Diyos lamang. Hindi tayo makukontento sa anumang kaaliwan, ng anumang halaga ng kayamanan, ng anumang mga bagay-bagay ng sinumang tao, kundi ng Diyos lamang. Siya lamang ang ating hanapin. Kaya nga ang una at pinakadakilang utos ay mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas mo. Siya ang unahin natin sapagkat siya ang pinakamahalaga at ginawa niya tayo para lamang sa Kanya. Napakalaki na ng Kanyang itinaya sa atin. Nilikha niya tayo, minahal niya tayo, namatay siya para sa atin. Basta na lang ba niya tayong iiwanan? Hindi. Nababahala siya sa atin. Kaya manalig tayo sa Kanyang pag-ibig. Huwag tayong mabuhay na parang walang pakialam ang Diyos sa atin. Na parang wala siya. Nandyan siya. Sinusubaybay niya tayo, hindi upang makita ang pagkakamali natin at parusahan tayo. Nandyan siya upang tulungan tayo at iligay tayo sa landas na magdadala ng tunay na kaligayahan.